Napakasimple at napakasarap lang na recipe ang ating lulutuin ngayon. Dahil bagay na bagay ito sa sinangag. Kaya naman kung gusto mo matakam, panoorin mo to hanggang dulo. 2 bangus lang yung aking binili sa palengke at nagkakahalaga ito ng 250 pesos. Kapag nagluluto ba kayo ng paksiw na bangus ay tinatanggalan nyo ba ito ng kaliskes? Ako kasi hindi ko tinatanggalan. Pero natsambahan ko yung matatabang bangus ngayon. Kitang kita sa berry ng bangus na talaga namang halos magsara yung butas niya. Magayat naman tayo ng ating mga gagamitin sangkap. At habang nagagayat nga pala ako, gusto ko lang munang mag-shoutout. Shoutout pala kay kumari ko, Russell Ann Manalastas ng JM Basa. Shoutout din kay Cesar Santos ng Dama de Noche. Maraming salamat din po kay Rogelio Palakay ng La Union. Big shoutout din po kay Elmer Delgado ng Jensan. At big shoutout din kay Jerry TV from Pampanga. Meron naman tayo ditong ilalagay na dahon. Ito yung favorite kong nilalagay na dahon. Ito pala yung dahon ng alagaw na kung saan masarap ilagay sa mga inihon na bangus, sa paksiw na bangus at sa mga lagat na hito. Kung hindi kayo pamilyar sa ganitong klaseng dahon, papakita ko sa inyo yung mismong puno. Kaya naman ito at tingnan nyo kung saan ako nangunguha. Ito yung puno ng alagaw na kung saan pinipitas natin yung mga dahon na maliliit pa o yung usbong. Alam ko marami din sa inyong paligid nito kaya lang hindi nyo mga masyadong napapansin dahil nga kung minsan hindi nyo pa alam gamitin. Subukan nyo minsan at matitikman nyo kung gaano kasarap. Pananahog natin dito yung mga gulay na maliliit lang katulad ng ampalayang nakita nyo na halos bubot pa at yung mga 2 pirasong talong at saka ilang pirasong tokwa. At nahiwa na nga natin lahat ng sangkap kaya nga naman ilalagay na nga natin dito lahat ng ating mga gagamitin. Inuna ko na lang yung muna yung kalahati ng mga sangkap na sibuyas, bawang at luya at isinalansan na nga natin dito yung mga bangus. And dito nga sa ibabaw ng isda ay nilagay natin yung the rest ng natitira pang mga sibuyas, bawang at saka luya. Tapos titimplahan lang natin ito ng mga siguro 2 kutsarang asin kasi medyo marami-rami yung bangus. Pero yung gamit kong kutsara dito yung maliit lang, bali kutsarita pala, hindi kutsara. Tapos nilagyan natin ng paminta. Hindi pa ako ganado doon sa pamintang durog, nilagyan ko pa ng pamintang wasak. Tapos nilagyan na nga natin ng sukang paumbong. Ito lang kasi yung sukang available sa amin. So mas masarap siguro kung meron pang ibang suka na gagamitin dito. Tapos nilagyan ko lang ng konting sabaw. Sisindihan ko na muna yung ating kalan tapos takpan muna natin hanggang sa kumulo. Habang kumukulo naman yon o pinapakulo natin, meron tayo ditong bahaw na kanin. Masarap kasing magkapares to yung pagka meron kang ulam na paksiw tapos meron kang sinangag. Talaga naman perfect na perfect yung kain. Yung tipong ubos na yung sinangag mo, nanghihingi ka pa. Kapag wala naman akong pambili ng bangus, ang ginagawa ko, bumibili lang ako ng tamban. Yun yung pinapaksiw ko. Masarap ding ipaksiw yun. Tapos kung minsan, pagka marami yung tamban, nag-iihaw din ako. Yung kasi yung isdang pinakamura lang dito sa amin. Pagka meron tamban dito, 50 ang 1 kilo. Ewan ko lang doon sa mga probinsya na malalapit talaga sa dagat. Baka mga mamaya, 10 piso o 20 pesos lang ang kilo. Pakicomment naman dyan kung magkano ang kilo ng tamban dyan sa inyong lugar. Siyempre, hindi masarap ang ating sinangag pag hindi natin nalagyan ng asin. At doon nga pala sa mga umorder o nagpapasabay nitong ating sandok, pasensya na po kayo, hanggang ngayon po wala pang dumarating doon sa mga in-order po nating sandok. Ang sabi po ng manufacturer, napakadami daw pong nakapila ng mga kumpanya na talagang nag-o-order sa kanila taon-taon. Kasi nga daw po talagang ito ay dinadala nila sa ibang bansa. Ito nga daw po ay nilalagay sa mga restaurant na kung saan nagdi-display sila ng mga native na gamit. Pero yung ating mga lutuan, kagaya ng ating mga kasirola na yan, meron dyan sa TikTok shop natin. So ayan na nga, balik na nga tayo dito sa ating niluluto. Tapos nga nilagay na nga natin itong ating mga gulay at nilagyan natin ng konting mantika. And then hindi pa dyan matatapos, titimplahan natin yan ng pampasarap. At yung pinaka-pinali nating ilalagay, itong ang dahon ng alagaw. And then takpan mo lang para malanta, siguro mga 5 minutes na kumukulo, ganito na itsura niya. Tikman na natin at talaga naman kikiligin ka sa sarap. Kaya naman kung umabot ka pa sa part ng video na ito, baka naman pwedeng pakicomment mo naman kung taga saan ka para naman ikaw yung shoutout natin sa susunod nating mga video. So hanggang dito na lang tayo, maraming salamat. I love you all.